Paano kung habang naglalakad ka sa isang ordinaryong bukirin, naghuhukay ng lupa o nag-e-explore ng isang madilim na kuweba, ay bigla kang makakita ng isang bagay na libo-libong taon nang nawawala? Isang bagay na maaaring magbago sa ating pagkakaintindi sa kasaysayan at magpatunay na mas maunlad pala ang mga sinaunang kabihasnan kaysa sa dati nating inaakala. Sa video na ito, alamin natin ang mga sinaunang bagay na natagpuan matapos ang napakahabang panahon. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, gintong kayamanan ng Staffordshire. Noong 2009, isang lalaking nagngangalang Terry Herbert ang gumagamit ng metal detector sa isang bukirin malapit sa nayon ng Hammerwich sa Staffordshire, England. Sa halip na karaniwang lumang barya, sunod-sunod na piraso ng ginto ang tumunog sa kanyang detector. Ang natagpuan niya ay naging kilala bilang Staffordshire Hoard, ang pinakamalaking koleksyon ng Anglo-Saxon na kagamitang ginto at pilak na natagpuan sa buong mundo. Mahigit 4,500 pieces at fragments ang nakuha sa lugar, na may kabuuang humigit kumulang 4 na kilo ng ginto at 1 kalahating kilo ng pilak. Karamihan sa mga ito ay mula pa noong ika-7 siglo, kaya mahigit 1,300 taon na silang nakabaon bago muling masilayan ng tao. Hindi ito ordinaryong nakatagong pera o mga alahas na pag-aari ng isang pamilya. Marami sa mga natagpuan ay dekorasyon ng espada, helmet, armor at iba pang kagamitan ng mga mandirigma. May mga pirasong nilagyan ng garnet, makukulay na salamin at napakapinong disenyong yari sa gintong kawad. Ipinapakita nito na napakahusay ng mga panday at alahero sa kaharian ng Mercia noong panahon ng Anglo-Saxon. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na malinaw kung bakit pinira-piraso at ibinaon ang mga mamahaling bagay. Maaring bahagi ito ng kayamanang nakuha sa digmaan, handog sa isang ritual o koleksyong itinago ng isang makapangyarihang mandirigma na hindi na nakabalik upang kunin ito. Number 9, mga bolang bato ng Costa Rica. Sa timog na bahagi ng Costa Rica, partikular sa Diques Delta, matatagpuan ang daan-daang malalaking bolang bato na ginawa ng mga sinaunang pamayanan bago pa dumating ang mga Europeo. Tinatawag itong stone spheres of the Diques. Ang ilan ay maliliit lamang, ngunit ang pinakamalaki ay umabot sa 2.57 meters ang diameter at maaring tumimbang ng humigit kumulang 24 na tonelada. Ayon sa UNESCO, ang mga batong ito ay ginawa at ginamit ng mga pamayanang nanirahan sa rehiyon mula humigit kumulang 500 hanggang 1500 AD. Bagaman madalas tawaging perpektong bilog, mas tamang sabihing pambihira ang pagkakapantay at pagkabilog ng maraming halimbawa, lalo na kung isa sa alang-alang na wala silang modernong makinarya. Pinaniniwala ang hinubog ang mga ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpukpok, pag-init, pagpapalamig, pagkiskis at pagpapakinis ng matitigas na bato. Ang mas malaking misteryo ay kung para saan ang mga ito. May mga bolang natagpuang nakahanay malapit sa mga tirahan, daanan, libingan at lugar na pinamumunuan ng mga makapangyarihang pamilya. Posibleng nagsilbi silang simbolo ng katayuan, tanda ng teritoryo, bahagi ng seremonya o palatandaan ng mahahalagang lugar. Gayunpaman, wala pang iisang paliwanag na tinatanggap ng lahat ng eksperto. Marami ring bola ang nailipat mula sa kanilang orihinal na posisyon, kaya nawala ang mahalagang ebidensyang maaaring makatulong sana upang malaman ang tunay na gamit ng mga ito. Number 8, mga higanteng banga sa kapatagan ng Laos. Sa lalawigan ng Shenkuang sa Laos ay matatagpuan ang isang malawak na tanawing puno ng tila mga higanteng banga na gawa sa bato. Tinatawag itong Plain of Jars at mahigit 2,100 megalithic stone jars ang naitala sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang mga banga ay nililok mula sa malalaking bloke ng sandstone, granite at iba pang uri ng bato. Ang ilan ay halos kasintaas ng isang tao, samantalang ang iba ay mas malalaki at napakabigat. Tinatayang ginagawa at ginagamit ang mga ito mula 500 BC hanggang 500 AD. Kaya ang pinakamatatanda ay maaaring mahigit sa 2,500 taong gulang na. Noon ay maraming alamat tungkol sa mga banga.
Sinasabi ng isang kwento na ginawa raw ang mga ito ng mga higante upang paglagyan ng alak matapos manalo sa isang digmaan. Ngunit batay sa mga paghuhukay, mas malakas ang ebidensyang konektado ang mga ito sa sinaunang paglilibing. Sa paligid ng mga banga ay nakakita ang mga arkeologo ng buto ng tao, libingan, stone desk na maaaring nagsilbing takip, gamit na inilibing kasama ang ng mga yumao at mga lugar kung saan kinukuha at nililok ang bato. Hindi patiyak kung direktang inilalagay ang bangkay sa loob, ginagamit sa pansamantalang pag-iimbak ng labi o bahagi lamang ng mas komplikadong ritual. Ano man ang sagot, ipinakita ng Plain of Jars na may organisado at makapangyarihang kabihas ng namuhay noon sa bahagi ng Laos. Number 7. Laguna Copperplate Inscription. Isa sa pinakamahalagang artifact na natagpuan sa Pilipinas ang Laguna Copperplate Inscription o inscription sa tanso ng Laguna. Natagpuan ito noong 1987 malapit sa bukana ng Lumbang River sa Laguna habang kumukuha ng buhangin ang isang manggagawa. Sa unang tingin, para lamang itong maliit at maruming piraso ng metal. Ngunit ng pag-aralan ang nakaukit na mga simbolo, natuklasang isa itong dokumento na may petsang tumutugma sa April 21, taong 900 AD. Ibig sabihin, mahigit 1,000 taon na itong umiiral at ito ang pinakamatandang kilalang dokumento na may malinaw na petsa na natagpuan sa Pilipinas. Nakasulat ang dokumento gamit ang Kawi script at wikang pangunahing Old Malay na may mga terminong Sanskrit at ilang elementong maaring nagmula sa Old Javanese o sinaunang wikang ginagamit sa Luzon. Ang nakasaad dito ay ang pagpapawalang bisa sa utang na ginto ng isang taong tinatawag na Namwaran at ng kanyang pamilya. Para itong sinaunang resibo o legal na certificate na nagpapatunay na bayad na ang isang obligasyon. Binanggit din dito ang isang pangalan ng lugar at pinuno na nagpapakita na may sistema na noon ng pamahalaan, batas, utang, sukat ng ginto at opisyal na dokumentasyon. Pinatutunayan din ito na ang mga naninirahan sa kapuluan ay may ugnayang pangkalakalan at pangkultura sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya bago pa dumating ang mga Kastila. Number 6. Dead Sea Scrolls. Noong 1947, isang batang pastol sa Bedouin ang nakatuklas ng mga lumang sisidlan at balumbon sa isang kuweba sa Judean Desert malapit sa Dead Sea. Ang unang pagkakatuklas na ito ang humantong sa paghahanap sa iba pang kuweba sa paligid ng Qumran. Sa paglipas ng mga taon, natagpuan ang daan-daang sinaunang manuscript at libo-libong piraso ng parchment at papyrus. Ang mga ito ang tinawag na Dead Sea Scrolls. Napanatili ang mga dokumento sa loob ng halos 2,000 taon dahil sa tuyong klima, dilim at kondisyon sa loob ng mga kuweba. Kabilang sa mga balumbon ang ilan sa pinakamatandang umiiral na kopya ng mga tekstong matatagpuan sa Hebrew Bible, pati na ang mga panalangin, komentaryo, tuntunin ng isang relihiyosong komunidad at iba pang dokumentong hindi isinama sa karaniwang Biblia. Napakahalaga ng mga ito dahil naikumpara ng mga scholar ang sinaunang teksto sa mga kopyang ginawa makalipas ang maraming siglo. Nakatulong din ang mga scroll upang mas maunawaan ang relihiyon, wika, pamumuhay at kaguluhang pampulitika sa Judea noong panahon bago at kasabay ng pag-usbong ng Kristyanismo. Sa halip na isang simpleng koleksyon ng lumang sulat, para itong bintanang direktang nakabukas patungo sa mundo ng mga taong nabuhay mahigit 2 milenyo na ang nakalipas. Number 5. Mga kuweba ng Lascaux. Noong September 12, 1940, 4 na kabataang lalaki, sina Marcel Ravidat, Jacques Marsal, George Agnel at Simon Cuencas, ang pumasok sa isang butas sa lupa malapit sa Montignac, France. Sa loob, natuklasan nila ang isa sa pinakamahalagang koleksyon ng prehistoric cave art sa mundo, ang Lascaux Cave. Makikita sa mga dingding ang makukulay at detalyadong larawan ng mga kabayo, usa, bison, toro at iba pang hayop. Hindi lamang simpleng guhit ang mga ito, gumamit ang mga sinaunang pintor ng natural na hugis ng bato, perspective, paggalaw at iba't ibang pigment upang magmukhang buhay ang mga hayop.
Matagal na sinasabing nasa 17,000 taon ang edad ng mga larawan. Ngunit ipinapakita ng mas bagong pagsusuri na ang ilan sa mga gawa at materyales sa kuweba ay maaaring may kaugnayan sa panahong humigit kumulang 19,000 taon hanggang 20,000 years na ang nakalipas. Dahil sa pagdagsa ng mga turista matapos itong buksan sa publiko, nagbago ang temperatura at halumigmig sa loob at nagsimulang manganib ang mga pintura dahil sa carbon dioxide, fungi at microorganisms. Isinara ang orihinal na kuweba upang maprotektahan ito at gumawa ng eksaktong replicas para makita pa rin ng publiko ang sining. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung ang mga larawan ay bahagi ng ritual, paraan ng pagtuturo, pagkukwento, paniniwalang espiritual o simpleng pagpapahayag ng talento ng sinaunang tao. Number 4. Gintong maskara ni Tutankhamun. Noong 1922, natuklasan ng British archaeologist na si Howard Carter at ng kanyang pangkat ang halos hindi nagalaw na libingan ng pharaoh na si Tutankhamun sa Valley of the Kings sa Egypt. Sa loob ay naroon ang libu-libong bagay na inilaan para sa buhay ng hari sa kabilang mundo. Mga karo, sandata, muwebles, alahas, sisidlan at magkakapatong na kabaong. Pinakatanyag sa lahat ang gintong funerary mask ni Tutankhamun na nakatakip sa ulo at balikat ng kanyang mommy. Dahil namatay ang batang paraon mahigit 3,300 taon na ang nakalipas. Napakatagal na nanatiling nakatago ang maskara bago ito muling nakita ng modernong mundo. Inilalarawan ng maskara si Tutankhamun bilang isang ideal at walang kamatayang hari. Makikita rito ang Nemes headdress, peking balbas na simbolo ng pagkadyos at mga dekorasyong kobra at buwitre na kumakatawan sa kapangyarihan sa Upper at Lower Egypt. Bukod sa halaga ng ginto at pambihirang galing ng pagkakagawa, mahalaga ang maskara dahil ipinapakita nito ang paniniwala ng mga sinaunang Ehipto tungkol sa kamatayan. Para sa kanila, kailangang mapanatili ang katawan at pagkakakilanlan ng yumao upang makapagpatuloy ang kaluluwa sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan, ang maskara ni Tutankhamun ay isa sa pinakakilalang simbolo ng sinaunang Egypt at ng arkeolohiya sa buong mundo. Number 3. Rosetta Stone. Noong July 1799, habang naghuhukay para sa pagpapalakas ng isang kuta malapit sa bayan ng El Rashid o Rosetta sa Egypt, nakakita ang mga sundalong Pranses ng isang malaking basag na bato na may kakaibang mga ukit. Ang batong ito ang tinawag na Rosetta Stone. Ginawa ito noong 196 BC at naglalaman ng isang kautusan na may kaugnayan sa pamumuno ni Ptolemy V. Ang pinakamahalagang katangian nito ay ang pagkakasulat ng halos magkaparehong mensahe sa 3 script. Ang Egyptian hieroglyphs, Egyptian Demotic at sinaunang Greek. Noong panahon na yon, hindi na marunong bumasa ng hieroglyphs ang mga scholar. Ngunit dahil naiintindihan nila ang sinaunang Greek, nagkaroon sila ng batayan upang ihambing ang mga pangalan, salita at pangungusap sa 3 bahagi ng bato. Malaking ambag ang ginawa ni Thomas Young at Jean-Francois Champollion. At noong 1822, naipakita ni Champollion na ang hieroglyphs ay hindi lamang mga simbolo ng ideya. Maaari rin itong kumatawan sa mga tunog ng wika ng mga taga-Ehipto. Dahil dito nabasa ang napakaraming nakasulat sa mga templo, libingan at papyrus. Sa madaling salita, ang Rosetta Stone ang naging susi upang magsalita ang isang kabihas ng matagal ng tahimik. Number 2. Terracotta Army. Noong 1974, may mga magsasakang naghuhukay ng balon malapit sa Xi'an, China, nang makakita sila ng mga piraso ng luwad na hugis tao. Ang simpleng paghuhukay na yon ang humantong sa pagkakatuklas sa Terracotta Army, isang napakalaking hukbo ng mga sundalong yari sa luwad na nakabaon sa lupa. Mahigit 2,002 taon na ang nakalipas. Ang hukbo ay ginawa para kay Qin Shi Huang, ang unang emperador na nagbuklod sa China. Sa mga nahukay na hukay ay makikita ang mga sundalo, opisyal, mamamana, kabayo at karong pandigma na nakapwesto na para bang handang sumabak sa isang tunay na labanan. Tinatayang mahigit 8,000 sundalo at kabayo ang bahagi ng kabuuang complex, bagaman marami pa ang hindi nahuhukay.
Kapansin-pansin na magkakaiba ang mukha, buhok, kasuotan, ranggo at ekspresyon ng mga figura. Noong bago pa ang mga ito, makukulay ang kanilang pintura. Ngunit mabilis na kumukupas ang kulay kapag nalantad sa hangin. Bahagi lamang ang terracotta army ng napakalawak na mausoleum ni Qin Shi Huang na idinisenyong parang isang kaharian sa ilalim ng lupa. Hindi pa ganap na binubuksan ang mismong puntod ng emperador dahil sa pangambang masira ang laman nito. Ang hukbo ay pinaniniwala ang ginawa upang protektahan at paglingkuran ang emperador sa kabilang buhay. Isang dambuhalang patunay ng kanyang kapangyarihan at takot sa kamatayan. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1, Antikythera mechanism. At para sa number 1, isang sinaunang makinang tila hindi dapat umiral sa panahon kung kailan ito ginawa. Ang Antikythera mechanism. Natagpuan ang mga piraso nito sa isang lumubog na barko malapit sa isla ng Antikythera sa Greece. Ang shipwreck ay siniyasat ng mga Greek sponge diver at ng hukbong dagat mula 1900 hanggang 1901. Sa pagitan ng mga estatwa, barya at iba pang kargamento, nakita ang isang tila ordinaryong tipak ng kalawangin at berdeng tanso. Nang mapag-aralan ito, natuklasan sa loob ang magkakaugnay na bronze gears at mga inskripsyong nagpapaliwanag sa gamit ng aparato. Ginawa ang mechanism ng huling bahagi ng Hellenistic period, humigit kumulang 1 o 2 siglo ng BC. Sa pamamagitan ng paghigpit sa isang hawakan, gumagalaw ang mga gears at dial upang ipakita o kalkulahin ang mga siklo ng kalendaryo, posisyon ng mga bagay sa kalangitan, at posibleng mga solar at lunar eclipse. Maaari rin itong subaybayan ang mahabang astronomical cycle at mga panahong kaugnay ng sinaunang palaro. Dahil sa pagiging komplikado nito, madalas itong tawaging pinakamatandang kilalang analog computer sa mundo. Ang ganitong uri ng advanced mechanical engineering ay hindi muling malinaw na nakita sa mga natitirang kagamitan sa loob ng maraming siglo. Kaya hanggang ngayon, patuloy nitong binabago ang ating pananaw sa talino, mathematics at teknolohiya ng mga sinaunang Greek. At dahil nakarating ka sa punto ng video na ito, meron akong bonus fact para sa iyo. Alam nyo ba na may pulot-pukyutan o honey na natagpuan sa loob ng mga selyadong libingan ng sinaunang Ehipto? Kabilang sa mga libingang mula sa panahon ni Tutankhamun na nananatiling maayos kahit mahigit 3,000 taon na ang lumipas? Ayon sa mga scientists, posible itong mangyari dahil sa kakaibang katangian ng honey. Napakababa ng water content nito. Mataas ang acidity at mayroon itong natural na hydrogen peroxide na pumigil sa pagdami ng bakterya at iba pang mikrobyo. Dahil dito, hindi ito madaling masira kahit lumipas pa ang napakahabang panahon. Bagamat maaari pa ring magbago ang kulay o maging crystallized ang honey habang tumatagal. Sa tamang pagkakaselyo ay nananatili itong chemically stable at hindi agad napapanis. Ang pambihirang katangiang ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang honey bilang isa sa mga pagkaing may pinakamahabang natural na shelf life sa mundo. Isa itong kamanghamanghang paalala kung gaano kahusay ang kalikasan at kung paano nakatulong ang mga sinaunang paraan ng pag-iimbak upang mapanatili ang mga bagay sa loob ng libo-libong taon. Ka-wow-mazing! Ang mga artifact na ito ay patunay na napakarami pa nating hindi alam tungkol sa nakaraan. Ang bawat batong may sulat, sirang kagamitan, nakabaong kayamanan at larawang nakatago sa kuweba ay may kwentong naghihintay lamang na mabasa at maunawaan. At sino ang nakakaalam? Maaring sa ilalim ng isang ordinaryong bukirin, sa ilalim ng dagat o sa loob ng isang hindi pa napapasok na kuweba ay mayroon pang mas malaking tuklas na kayang baguhin ang buong kasaysayan ng katauhan. Sa 10 ito, alin ang pinaka-ikinagulat ninyo? I-comment ang inyong sagot sa ibaba ng video na ito. At kung nais mo pa ng mga wow-mazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.